We've been called to speak boldly far and near. Jesus is the only way.
God first morning po sa ating lahat. Tayo po ay mananalangin. Mapagpala at dakila naming Diyos, maraming salamat sa umagang ito na iyo pong pinagkaloob sa amin. Salamat Panginoon Diyos sa iyo pong kabutihan sa bawat isa. At gayon din Panginoon, maraming salamat na patuloy niyo po kaming iniingatan at patuloy niyo pong ipinagkaloob sa amin ang iyo pong biyaya. Sa umagang ito, Panginoon Diyos, aming pong dalangin na kayo pong manguna sa aming programa at na Panginoon, ang iyong dakilang pangalan ang siyang aming mapuri sa pangalan po na aming Panginoon Hesus. Amen. Amen, amen, amen. Ayun, maraming salamat po at tayo po ay ginising na ating pong Panginoon sa umagang ito mga kapatid. At ulitin natin pagbati sa bawat isa ng God First Morning. Batiin na po natin ang ating mga kasama sa platform. Happy God first Morning morning po. po. Good morning Gising po, is a Pastor. blessing. God first morning po. Sa ating lahat po. God Happy first God first morning morning po po. sa lahat. God first Every gising is a blessing. Amen. Ayan po. Didim. Maraming salamat po sa inyo pong mga pagbate. Kaya mga kapatid, sa Nehemiah 7 na po tayo. Napakaganda po ng ating pong mga talakayan dito po sa ating pong mga Bible reading. At sa umaga ito ay pangunahan po tayo ng ating pong mabait at masipag na sekretary ng ating pong admin, si Ma'am Janet Pipito. Ma'am Janet, nandiyan ka? Happy God first morning po. Ayan, si Ma'am Janet at pagkatapos po ng kanyang pong pagbabasa, ang magbigay sa atin ng reflection ay si Pastor Chris Ostrero at gayon din si Pastor Joseph Lolo. Okay po, Ma'am Janet, kayo na po. Yan, happy God first morning po sa lahat. Ayan, book na po tayo ng Nehemiah chapter 7. Ang sabi po dito, akin na pong uumpisahan. Naglagay ng mga pinuno sa Jerusalem. Natapos ang pader ng lungsod at naikabit na ang mga pintuan nito, may itinalaga na ring mga bantay, mga awit at mga Levita. Pagkatapos nito, ang Jerusalem ay nilagay ko sa pamamahala ng dalawang kalalakihan, si Hanina na aking kapatid at si Hananias na pinuno ng mga bantay sa kuta. Si Hananias ay mapagkatiwalaan at malaki ang takot sa Diyos kaysa iba. Iniutos ko ang mga pintuan ng Jerusalem ay bubuksan lamang kapag mataas na ang araw, isasara at ikakandado agad paglubog ng araw bago magpahinga ang mga bantay. Iniutos ko ring maglagay sila ng mga bantay, pintuan na taga Jerusalem. Itinalaga nila ang ilan sa mga ito sa mga bantayan at ang iba naman sa malapit sa kanilang bahay. Bagamat malaki ang lungsod ng Jerusalem, kakaunti pa lamang ang mga tao dito at hindi pa nagagawang lahat ang mga bahay. Pinangunahan ako ng Diyos upang tipunin ang mga tao at ang kanilang mga pinuno at mga hukom para suriin ang listahan ng kanilang mga angkan.
natagpuan ko ang listahan ng mga angkan na unang nagbalik mula sa pagkabihag sa Babylonia. Itong mga Hudyong nabihag ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia at muling nakabalik sa Jerusalem at sa kanilang bayan sa Huda. Ang mga pinuno nila ay sina Zerubbabel, Josue, Nehemias, Azarias, Ramayas, Nahamani, Mordecai, Bilzan, Misperet, Bigvai, Nehum at Baana. Ito ang listahan ng mga angkan ng Israel at ng bilang ng bawat angkan na bumalik mula sa pagkabihag. Paros 2,172, Sefatias 372, Ara 652, Pahat-Moab na mula sa angkan ni Joshua at Joab 2,818, Elam 1,254, Zatu 845, Zakai 760, Binui 648, Bibay 628, Azgad 2,322, Adonikam 667, Bigbay 2,067, Adin 655, after na tinatawag ding Hezekias 98, Hazum 328, Bizay 324, Harif 112, and Gibeon 95. Ito naman ang listahan ng mga bumalik ayon sa bayang pinagmulan ng kanilang mga ninuno. Bethlehem at Netophah 188, Anatot 128, Bet Azamavet 42, Jerim, Quefera at Beirut 743, Rama at Geba 621, Mikmas 122, Bethel at Ai 123, Nebu 52, Elam 1,254, Harim 320, Jericho 345, Lod, Hadid at Ono 721, and Sina 3,930. Ito ang listahan ng mga angkan ng mga pari na nagbalik mula sa pagkabihag. Angkan ni Jedaias mula sa lipi ni Jeshua 973, angkan ni Immer 1,052, angkan ni Pashur 1,247, angkan ni Harim 1,017. Ito ang listahan ng mga angkan ng mga Levita na nagbalik mula sa pagkabihag. Angkan ni Jeshua at Kadmiel mula sa lipi ni Hodabayas 74. Mga mang-aawit sa templo, angkan ni Asaph 148. Mga bantay sa templo, angkan ni Salum, Ater, Talmon, Akob, Hatita at Subay 138. Ito naman ang listahan ng mga angkan ng mga manggagawa sa templo na nagbalik mula sa pagkabihag. Ziha, Hasufa, Tabaot, Kerus, Siya, Padon, Libana, Hagaba, Salmay, Hanan, Gidel, Gahar, Rias, Rezin, Nikoda, Gazam, Uza, Pazia, Besay, Munim, Enifosisem, Bakbuk, Hakufa, Harpur, Bazlit, Mehida, Harsa, Marcos, Sisera, Tema, Nizias at Hatifa. Ito ang listahan ng angkan ng mga lingkod ni Solomon na bumalik mula sa pagkabihag. Mga angkan ni Sutay, Soperet, Perida, Jaala, Darkon, Gidel, Sifatayas, Hatil, Pokeret, Hazibaim at Amon. Ang kabuuang bilang ng mga nakabalik na mga manggagawa sa templo ng mga anak ng mga lingkod ni Solomon ay 392. Ito naman ang mga nakabalik mula sa Tel Mela, Tel Harsa, Kerub, Adon at Immer. Ngunit hindi nila napatunayang sila'y mga Israelita. Mga angkan na Delias, Tobias at Nekoda 642. Ito naman ang mga nakabalik sa mga angkan ng pari, ngunit hindi nila napatunayan ang pinagmulan nilang angkan. Angkan ni Hobayas, Hakuz at Barzillai. Ang ninuno ng mga paring mula sa angkan ni Barzillai ay napangasawa ng anak na babae ni Barzillai na taga Gilead, at siya ay tinawag
sa pangalan ng kaniyang binan. Hinanap nila ang kanilang angkan sa listahan ng mga angkan ngunit hindi nakita kaya sila'y hindi kinilalang mga pari. Pinagbawalan sila ng gobernador na kumain ng pagkaing inaalay sa Diyos hanggang wala pang paring gumagamit ng urim at tumim. Ang kabuuan ng mga bihag na nakabalik ay 42,360. Ang mga aliping lalaki at babae ay 7,337 at ang mga mang-aawit na babae at lalaki ay 245. May naibalik ding 736 na kabayo, 245 mola, 35 kamelyo at 6,720 na asno. Ilan sa mga pinuno ng mga angkan ang nagbigay ng ambag para ipagawang muli ang templo. Ang gobernador ay nagbigay ng 8 kilong ginto, 50 mangkok na pilak na ginagamit sa pagsamba at 530 na kasuotan ng mga pari. May iba pang mga pinuno ng angkan na nagbigay ng 168 kilong ginto at 1,250 kilong pilak. Ang kabuuang ipinagkaloob ng iba pang mga tao ay 168 kilong ginto, 140 kilong pilak at 67 na kasuotan ng mga pari. Ang mga pari, mga levita, mga bantay ng templo, mga mang-aawit, mga lingkod sa templo at lahat ng Israelita ay tumira sa mga bayan at lungsod ng Juda. Ayan po ang ating ang sinabi dito sa Nehemiah chapter 7. Happy God first morning. Maraming salamat ma'am sa napakalinaw na pagbasa at pagbuhay sa ating pong Bible reading ngayon. Okay ho, ang sunod po ay ang reflection po ni Pastor Chris. Pastor Chris, nandiyan ka na ba? Pastor Chris. Mukhang wala pa si Pastor Chris. Si Pastor Joseph Lolo. Pastor Joseph Lolo? Oh, wala pa. So, magtaas lang po ng kamay ang gusto mag-reflect. Basahin ko po muna ang reflection dito sa from Area 5. Si, ayun, yan, sana yan. From Area 5, si Teresita de la Peña, sabi niya, anumang tungkuling kakayahan at talento na ipinagkaloob ng Panginoon, gampanan natin ng buong kaya at husay. Sa tulong ng Panginoon ay ating pagtatagumpayan, lahat ay sa Diyos. Nagmula na gamitin natin sa kabutihan. Lahat sa Diyos nagmula. Ayun. Thank you so much po kay Sister Teresita de la Peña. Ayun. Sabi naman po ni Gina Rojas, Happy God First Morning. Ang Nehemiah 7 nangyari, natapos ang pader at inilagay ang mga pintuan. Itinalaga ang mga leader at ang mga bantay. Binasang talaan ng mga bumalik mula sa pagkabihag. Nagbigay ng donasyon para sa gawain ng Diyos. Bakit nangyari? Para sa seguridad at kahusayan. Para sa identidad bilang bayan ng Diyos, para sa pagsamba at pagpatuloy ng pananampalataya ng dapat mangyari. Patuloy na pagbabantay, matapat na pamumuno, pagkakaisa ng bayan. Ang refleksyon, ang tagumpay ay simula lamang. Kailangan ang patuloy na pagbabantay at katapatan sa Diyos. Ang response ay maging mapagbantay, suportahan ang matapat na leader, magbigay mula sa puso, manatiling tapat. Ayan, napakaganda hong reflection. Baka may live reflection ho tayo, wala ba? Sunod po,
abang wala pang mga live reflection, basahin po itong reflection din from Area 4, si kay Gabriel. Sabi ho dito, mga mahalagang aral, magtalaga ng mga taong tapat, hindi kayang gawing mag-isa ang lahat. Kailangan natin ang mga taong pinagkatiwalaan, lalo na't sinusuri nila ang mga katangian tulad ng integridad at pananampalataya, pagpapanatili ng tagumpay, ang pagpapanatili ng isang pamilya, proyekto o relasyon ay nangangailangan ng direksyon at pagbabantay laban sa mga negatibong impluensya, pagpapahalaga sa bawat individual. Ang mahabang lista ng mga tao at pamilya sa kabanatang ito ay nagpapakita na kilala ng Diyos ang bawat isa sa atin at mahalaga ang ating papel sa kanyang plano. Wow, napakaganda ho ang reflection. Ano? Totoo yun. Makita ko natin dito na ang sa binasa po ng ating pong kapatid kanina ay talagang ang Diyos ay tumitingin at inisa-isa niya ang kanyang mga anak. Nakikita niya ang bawat tao at kilala niya ho ang bawat isa sa atin. Ano? At isa din sa aking reflection dito sa ating talata na kabanata natin pong binasa kanina, napakinggan na ang ating pong Panginoon ay nilagay niya sa tama ang kanya pong bayan. At dito, atin din po makita na talaga ina-account ng Panginoon ang bawat isa. Kaya nga po, di ba, mayroon tatlong aklat doon sa langit. Ano? At makita ho natin na dito sa Nehemiah, yung tatlong aklat na yun ay napakahalaga din ho na nakit doon para ho sa pag-account ng bawat isa. Makita din ho natin kahit nung si Jesus Christ, nung nandito sa lupa, yung nagpagaling siya ng 10 may sakit, nung bumalik yung isa, hinanap niya yung siyam. At yung kanya din pong parable doon po sa mga tupa, kanya hong binilang isa-isa. At nung nakita niya na kulang, ay hinanap niya yung isa. So talagang napakagaling po ng ating pong Panginoon. Ang kanyang pong concern ay para sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Ayan, meron po bang magbigay pa ng reflection? Sabi pa din dito, itong response ko, maglaan ng panahon sa panalangin. Hilingin sa Diyos na tulungan kang maging mabuting tagapagbantay ng iyong puso, pamilya, at mga pinagkatiwalaang biyaya sa iyo. Palagahan ang iyong komunidad, makilahok at maglingkod sa inyong lokal na simbahan o grupo tulad ng pagbabahagi ng iyong oras at talento. Kilalanin ang iyong halaga. Alalahanin na ikaw ay mahalaga sa Diyos. Basahin ang mga pangako niya sa Biblia gamit ang Bible Gateway upang mas mapalalim pa ang iyong kaalaman sa kanyang salita. Ayan, maraming salamat po sa napakagandang reflection. Ano? So, totoo yun, tayo po'y magiging pagbantay, ano? Yung tapat na katiwala ng ating pong Panginoon. Kaya napakahalaga yun na maramdaman din po ng ating pong community. Okay, balikan natin si Pastor Chris. Baka nandiyan na? Pastor Chris? Nandiyan na po ba? Si Pastor Joseph Lolo. Pastor Joseph? Happy God First Morning po. Ayan, happy God First Morning po. Sige po. Yan. Tatlong bagay po ang nakita ko po na reflection ko ngayong umagang ito.
Ang una po ay pagbibigay po ng katungkulan. Okay, kung mababasa po natin dito sa talatang 1 hanggang 2, ay nagbigay po ng si Anania si Nehemiah, no po, sa kanyang yung pagbibigay sa kanya pong dalawang kapatid ng pangunguna. Nakita ko po dito sa ating mga buhay ay ang ating mahal na Diyos ay lahat po tayo ay binibigyan ng mga kakayahan, mga talento upang atin pong gamitin. Ngayon, pagkatapos po nating bigyan ng mga talento, kakayahan na atin pong ginamit sa ating Panginoong Diyos, kanyang banal na gawain, ay siyempre hindi malilimutan po yun. Kabilang yun eh. Sabi rito mga binilang eh. Ang Diyos ay binibilang niya po lahat kahit mumunting mga talento. Sabi nga nung nabasa niyo po kanina ay kahit pa mga munting mga talento. Hindi pinag-uusapan po dito kung gaano kalaki yung talento na binigay ng Panginoong Diyos. Ang pinakamahalaga dito yung kahit malit lamang ay ginagampanan po natin na napakahusay. Kaya nga dito nabibilang kahit po saserdote man yan, kahit po mga angkan yan, lahat nabilang eh. Sa gawain ay kahit po yung nandun ka lang nakatayo ka lang, humingiti sa mga interest, napakaganda po yun. At kabilang ka, iba po yung kabilang ka doon sa mga gawain ng ating mahal na Diyos. Masaya po yun. Kaya dito nakita ko parang napakasaya na nabilang po lahat. Walang hindi nabilang o nakasama sa pagbibilang. Yun po yung nakita ko. At yung pangatlo dito ay pagkatapos na kasama ka sa bilang, kasama ka sa gawain na nagawa mo yung gawain ng ating mahal na Diyos, kasama ka doon. Ang pangatlo ay yung ano man po yung tinanggap mo kasi siyempre pagpapalain ka ng Panginoon. Alam niyo po na sa ating pong pagtatapat ay pinagpapala tayo ng ating mahal na Diyos. At ang ating namang pagpapala, ang sabi nga ay sa Malakyas ay ibibigay po natin naman ng sulit. Yung pagiging tapat po natin, siyempre, pagsusulit yan na paano tayo pinagpala ng ating mahal na Diyos. Sabi rito, ibinigay nila sa templo. Sa ating Panginoon, pinanghandog po yun. Pagpapasalamat natin sa Diyos, ipagkakaloob po natin yung mga bagay na para po sa Kanya. At gusto ng ating mahal na Diyos, pagkatapos na pinagpala po tayo, ay papasalamatan naman po natin siya. Ibigay natin yung 100% natin na papuri po sa Kanya. Napaka-ganda po itong kabuuan na ito. Yun po yung nakita kong tatlong bagay na yung una, kailangan makasama po tayo sa masen tayo sa banal na gawain ng ating mahal na Diyos. Pangalawa, kasama tayo sa bilang na pinagpala tayo. At pangatlo, kasama tayo dun sa mga sumasamba, nagpapasalamat sa ginagawa ng ating mahal na Diyos. Kaya po itong kapitulong ito ay nakita ko po kung paano naging tapat si Nehemiah. Paano naging kabahagi naman ng pagpapasalamat ang kabuuan ng buong Israel. Kaya pag-organize ng pangunguna at paano po ma-secure yung syudad at ang sabi rito ay paano sila nakilala na sila ay kasama sa mga anak ng ating mahal na Diyos. Napakahalaga po yun. Nakabilang po tayo doon sa mga nabilang na mga anak ng ating mahal na Diyos. Kaya sana po, na kapag dumating yung panahon na bibilangin na, bibilangin na yung mga nakatala. Yan, kasama po dapat tayo doon. At siyempre, makikita po natin pagkatapos ng Great Controversy,
ay yun po yung pananampalataya po natin nagsasamba, nasama-sama sa harap ng ating mga Diyos. Magbibigay po tayo ng pasalamat, handog ng pasasalamat po sa Kanya. Yun po yung aking reflection ngayong po umaga. Happy God first morning. Maraming salamat, Pastor Joseph Lalo. Amen. Ito yun, minsan may mga kapatid tayo na lalo na pagka may eleksyon niya, sabihin na wala man akong pinag-aralan kahit na nakita na binigyan siya ng opisina, sabihin na wag lang dyan kasi wala naman akong pinag-aralan. Pero dito ating nakita po pala, ikaw ay may pinag-aralan o wala. Anumang mga talento na binigay ng Panginoon sa iyo, Pastor Joseph, dapat gamitin natin. Kahit yung smile pala natin, isang talento din yan na binigay ng Panginoon sa atin. Hindi lahat ay magaling mag-smile. Ayun, talento yun binigay. Sabi din ho ng ating pong CELPIM admin, hindi man tayo lahat binigyan ng pagkakataon na magkaroon ng posisyon sa pagtatayo ng templo. Subalit binigyan tayo ng pagkakataon at karapatan ng Diyos na maging kabahagi ng nagtatapos na gawain ng makalangit na templo at ang ating mga gawa at pangalan ay itinala ng Diyos sa langit. Wow, napakaganda hong encouragement at pagpapaalala ho sa bawat isa sa atin. Nakatula po ang ating pangalan sa langit, lalo tigit ang ating pong mga gawa. Kaya nga sabi nga po ay mayroon pong Book of Remembrance. Doon po nalalagay ang ating pong mga gawa. Ayun, ang ating pong oras ay 4:28. May time pa tayo. Meron pa po bang gustong mag-volunteer, mag-reflect? Or baka nandiyan si Pastor Chris? Pastor Chris? Pastor Chris? Wala pa. Baka mayroon pong gusto pang mag-reflect, mga kapatid. Kaya ho, dito din sa ating CELPIM building, kung wala man tayong ganong kakayanan, kagaya po ng iba, sa ibang mga kapamaraanan po ay maka-share o magiging kabahagi pa rin po tayo sa pagtatayo ng ating pong misyon. Po mga kapatid, tayo po ay pwedeng, kung wala man tayong pera, pwede tayong makapagturo or baka may iba tayong mga kakilala na pwede nating makausap at magiging daluyan tayo, magiging tulay tayo para madagdagan ang ating pong financial na pangailangan sa pagtatayo ng ating pong office. Ay isang talento na ipinagkaloob ng Panginoon. Ayun, kung wala na hong mag-reflect, wala na ba? Kung wala na pong mag-reflect, Ma'am Janet, pwede na pong ipag-pray. Sige po, tayo po ay manalangin. Let's pray po. Mahabagin, makapangyarihan naming Panginoon na sa kalangitan. Kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat sa mga oras na ito. Kami po inyong binigyan ng pagkakataon na makapagbasa ng inyong mga salita na kung saan kami ay inyong pinapaalalahanan na kami ay hindi lamang kami po ay karapat-dapat na inyong tagapaglingkod, Panginoon. Pinapaalala niyo po sa amin na kami ay mahalaga sa inyo. Ang bawat talento na inyong ibinigay sa amin ay aming magagamit kahit sa anong paraan. Panginoon, bendisyonan niyo po kami. Lahat ng mga talento na inyong ipinagkatiwala sa amin ay inyo nawang pagyamanin ito, Panginoon, upang kami po ay maglingkod sa inyong misyon at kahit sa anong paraan ng pagtulong, Panginoon, lalo-lalo na po sa mga kapatiran o sa mga kaibigan na hindi nakarinig ng inyong mga salita, Panginoon. Tulungan po kami na ito ay aming maganap na ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Patawarin kami, Panginoon, kung saan man po kami nagkulang at nagkasala. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Maraming salamat. So magkapanood rin natin pong history. Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo.
pagpupuspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang, si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pangpolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuaryo ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naumawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Amen. Amen. Okay, ngayon po ay dadako tayo sa ating pong devotional, devotional reading and reflection sa Jesus Wins. Pangunahan tayo ni Sister Esther Domingo. Nandyan po ba, Sister Esther Domingo? Yes po. Happy God first morning po. Ayan, happy God first morning po. Kaya na po. Ngayon po ay May 10, ang kanyang pag-aalaga. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang alagad ng kanyang minamahal at nakatayong katabi niya ay sinabi niya sa kanyang ina, Hello po. "Babae, narito ang iyong anak." June 10 po, ma'am. June,
June 10 po pala, sorry po. Okay po. Yun po. Ang kanyang pagmamatsyag. Bakit kayo natakot? Wala ba kayong pananampalataya? Sa Marcos 4, versikulo 40. Nakatira ang ating mga lolo, lola sa isang maliit na nayon. At bilang isang bata, gustong-gusto kong bisitahin sila. Mayroong malaking ospital na may swimming pool sa tabi nito at ginugol ko ang karamihan sa aking mga araw. Doon dahil ito ay isang espesyal na karanasan para sa akin. Ngunit, ang bahaging iyon ng bansa ay madalas na tinatamaan ng biglang mga bagyo sa tag-init at maaring maging napakalupit. Kaya sa sandaling makita kong madilim ang mga ulap, nagsisimula na akong tumakbo patungo sa bahay ng aking mga lolo at lola na ilang milya mula sa ospital at palagi akong sigurado na naghihintay ang aking ina para sa akin. Nakatagpo ang mga alagad ng isang matinding bagyo na may malakas na hangin at hindi nila makontrol ang kanilang mga bangka. Ang mga batikang mangingisdang na ito ay naubusan ng mga opsyong sigurado silang mamamatay na sila. Natutulog sa likuran si Jesus sa unahan sa karaniwang matatagpuan na upuan ng kapitan. Walang duda na ang mga alagad ay natatakot sa bagyo at iyon ang dahilan kung bakit nila siya ginising. Sinabi ni Marcos na bukod sa kanyang takot, nakipaglaban sila sa isang bagay na hayag sa kanyang pagsaway kay Jesus. Ginising nila at sinabi sa kanila, "Guro, hindi ka ba nababahala na mapapahamak tayo?" Nagtatanong silang tungkol sa personal na interes ni Jesus sa kanila na pinagdududahan ang kanyang pagbabantay at pagmamatsyag sa kanila. Hindi ba ito mahalaga sa inyo na mamatay na kami, na wala na kaming magagawa? Gaano kadalas lumitaw ang tanong na ito sa ating isipan kapag humaharap tayo sa paghihirap na hindi natin nauunawaan. Ngunit si Jesus ay palaging nagmamasid sa kanyang mga anak sa gitna ng bagyo. Matapos niyang patahimikin ng unos, tinanong niya sila, "Bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananampalataya?" Matapos ang lahat ng iyong mga nasaksihan sa aking kapangyarihan at pag-ibig, nagdududa pa ba kayo kung magmamalasakit nga ako? At nagtatanong pa ba kayo kung ako ay kikilos para sa inyong kapakanan? Sa isang bagyo, dapat tayo maging tiyak sa pag-aalaga ng Diyos para sa atin. Kung hindi, ano pa ang natitira sa atin? Isang may akda na nagmungkahi na idagdag ang salitang personal sa atin. Isang may akda ang nagmungkahi na idagdag ang salitang personal sa atin. Sa 1 Pedro 5:7, upang maisaloob ang katotohanan ito, ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng iyong kabalisahan, sapagkat Siya'y nagmamalasakit sa inyo. Siya'y personal na nagmamalasakit. Huwag magduda, at oo, labis siyang nagmamalasakit na anuman namatay siya sa ating lugar. Pakaganda po ng ating morning devotional po ngayong umaga po, na kung saan po nung panahon na nasa daong po ang mga alagad, sila po ay nawalan po ng pananampalataya samantalang kasama po nila ang ating Panginoong Hesus. Ganon din po sa ating buhay kung minsan kapag dumadating po ang unos at bagyo, nawawala po ang ating pananampalataya. Kaya tayo mga kapatid, kumapit lamang po tayo sa ating Panginoon, lagi po natin siyang katabi at hindi po niya tayo pababayaan dahil siya po ay Diyos po ng pag-ibig, walang hanggang pagmamahal po niya sa atin. Yun lamang po, magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, maraming salamat Sister Esther sa napakagandang paalala sa atin. Talaga totoo yun, Sister Amen. Esther, no? Panahon baga na talagang akala natin napakadilim na, walang pintuan para sa atin. Nakalimutan natin na may kasama pala tayo, yung Panginoon. Yun pala ang pinakaano doon natin. So, salamat ho. Baka mayroon pong gusto mag-reflect, mga kapatid. May oras na tayo. 4:41 pa lang po. Mayroon po bang gusto mag-reflect din doon sa nabasa? Wala.
Sige po, kung wala, Sister Esther, pwede po ninyong ipag-pray. Tayo po ay manalangin. Dakila at mahabagin naming Panginoong Diyos, maraming salamat po sa magandang umagang inyong pinagkaloob na kung saan ginising niyo po kami na taglay muli ang buhay at kalakasan. Salamat po sa walang hanggang pag-ibig niyo po sa amin. Sa kabila kung minsan kami po, Panginoon, ay nagkakaroon po ng pag-aalinlangan sa aming puso, nawawala po ang aming pananampalataya. Subalit kami po, Panginoon, ay patuloy niyo pong ginagabayan, minamahal, pinapaalalahanan sa panahon na kami po ay nagkakaroon po ng kabalasahan sa aming mga puso't isipan na meron pong kaming Diyos na buhay at nagkakaroon ng pag-asa. Tulungan niyo po kami, dakilang Ama, na patuloy na kumapit sa aming pananampalataya. Salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Ang Lingwahe ng Pag-ibig, April 12. Offertory Reading Devotional. Kapag ang mga lakad ng tao sa Panginoon ay kasiya-siya, kanyang pinagkakasundo maging ang mga kaaway niya. Kawikaan Kapitulo 16, versikulo 7. Ang pag-ibig ay pangsansinukob na wika. Hindi mahalaga kung saang kontinente ka naroroon o kung saan kang bansa paroroon, ang pag-ibig ay pangkaraniwang wika. Napakaraming wika sa buong mundo. Subalit ang pangkaraniwang wikang iyon ay nagbubuklod sa atin. Subalit ano itong pangkaraniwang wika ng pag-ibig? Ang Biblia ay nagbigay sa atin ng pahiwatig tungkol dito. Masusumpungan natin ito sa John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pagbibigay sa atin kay Jesus, sinasalita ng Diyos ang wika ng pag-ibig. Hindi mo maihiwalay ang pagbibigay sa pag-ibig. Saan man at ang pag-ibig ay naroroon, ang pagbibigay ay naroon din. Inaabuso ng mga tao ang salitang pag-ibig kapag ang kanilang pagbibigay ay mayroong ibang motibo. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin, ibinigay niya sa atin si Jesus. Kapag inibig natin siya ay ibibigay din natin sa kanya ang ating puso at malinaw na ipakikita ang pag-ibig na iyon sa pamamagitan ng handog na ating dinadala sa kanya. Ang kanyang pag-ibig ay umaapaw at maaari lamang maipahayag sa iisang kaloob si Jesus. Tayo rin sa araw na ito at sa darating pang mga linggo ay tinatawagan na ipakita ang ating umaapaw na pag-ibig sa Diyos sa pagbibigay ng pinakamabuting mayroon tayo. Naway pagpalain tayo ng Diyos habang ating sinasalita ang wika ng pag-ibig sa pamamagitan ng pagsasauli ng ikapo at handog. Panawagan. Tayo rin sa araw na ito at sa darating pang mga linggo ay tinatawagan na ipakita ang ating umaapaw na pag-ibig sa Diyos sa pagbibigay ng pinakamabuting mayroon tayo. Naway pagpalain tayo ng Diyos habang ating sinasalita ang wika ng pag-ibig sa pamamagitan ng pagsasauli ng ikapo at handog. Sa pagbabalik natin ng ating mga kapo at mga pangakong handog ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin, at unahin ang Diyos. Amen. Amen. Salamat. Unahin natin ang Diyos. Okay ho. Ang oras natin ay 4:45. Ngunit tayo po ay magpapatuloy. Maaga tayo siguro matapos nito. Ang ating pong speaker sa umagang ito ay ang ating pong isang masipag na pastor, si Pastor Ramel Mendoza. Ang kanya pong ibabahagi sa atin sa Council on Stewardship, Property to be prized but not hoarded. Yung pong ibigay sa kanyang panahon. Pastor Ramel?
Good morning, Pastor Noel. First morning. Good morning po sa ating lahat. Happy God first morning po, mga kapatid. God first morning, First Pastor. morning. Oh yes po. Napakaganda po ng atin pong topic ngayon. Ito po ay paalaala. Ano po, narinig na po natin itong iba. Kaya paalala lang po ito, mga kapatid. Ulitin po natin, ang atin pong topic ay property to be prized but not hoarded. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang mensahe na nagmumula sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa Tagalog po ito, mga, Amen. ito po ay Pastor Ramil, sorry po. yes po. Pwede pong pa-tilt po ng camera. Baka po mangawit po yung mga nanonood. Nakatagilid po kayo, Pastor. At tagilid. Okay. So itataas ko. Sandali po ha. Yan po, okay po. Pastor, naka-mute lang po kayo, Pastor. Pero okay Ayan, na po. okay na. Okay na po. Salamat po. Hawak ko lang po ha. Medyo magalaw kasi para mabilis po tayo. So sa Tagalog po ng atin pong topic, ari-ari ang dapat pahalagahan ngunit hindi dapat ipag-imbak ng may kasakiman. Ganda po ano? So sabi po sa salin ng Tagalog, ang taong naghahangad ng walang hanggang kayamanan ay dapat magsikap para sa makalangit na kayamanan nang may higit na kasigasigan, pagtitiyaga at buong lakas na naayon sa halaga na kanyang minimiti. Kung gusto po nating makamtan ang langit na bayan, kailangan po natin yung kasigasigan, pagtitiyaga upang ito pong makakamit natin. Yung kung gaano kahalaga, yun po yung katapat. Ano? Ang makamundong tao ay nagpapagal para sa mga bagay na pansamantala at panlupa. Iniipon niya ang kanyang kayamanan sa lupa. Ginagawa mismo ang bagay na ipinagbabawal ni Jesus. Ang taimtim na Kristiyano ay pinapahalagahan ang babala ni Jesus at sinusunod ang kanyang salita. Dahil dito, siya ay nag-iimpok ng kayamanan sa langit, gaya ng itinuturo ng manunubos ng sanlibutan. Nakikita niya ang walang hanggang kaligayahan ay karapat-dapat pahalagahan ng buong buhay. Hindi niya sinasayang ang kanyang mga pagsisikap. Inituto niya ang kanyang pag-ibig sa mga bagay na nasa itaas, kung saan si Jesucristo ay nakaupo sa kanan ng Diyos. Dahil sa biyaya, ang kanyang buhay ay nakatagpo o nakatago kay Kristo sa Diyos. Hindi niya nawawala ang kakayahang mag-ipon o magsikap. Sa halip, ginagamit niya ang kanyang lakas sa paghahangad ng mga espiritual na tagumpay. Ang lahat ng kanyang mga talento ay itinuturing niyang mga kaloob ng Diyos na dapat gamitin para sa kanyang kaluwalhatian. Para sa kanya, ang ari-arian ay dapat pahalagahan, ngunit hindi ipunin ng may kasakiman. Ito ay mahalaga lamang kung magagamit upang itaguyod ang katotohanan. Gawin ang gawain ginawa ni Kristo nung siya'y nasa lupa at pagpalain ang sangkatauhan. Para sa layuning ito, gagamitin niya ang kanyang mga kakayahan, hindi upang palugdan o dakilain ang sarili, kundi upang palakasin ang bawat pinagkatiwalang kaloob upang makapagbigay ng pinakamataas na paglilingkod sa Diyos tungkol sa Kanya, ay masasabi, huwag maging tamad sa gawain, maging masipag sa Espiritu, maglingkod sa Panginoon. Ito po ay sa Roma 12:11.
Hindi hinahatulan ng Diyos ang maingat at matalinong paggamit ng mga bagay sa buhay na ito. Ngunit labis na pagkabahala at sobrang pag-aalala tungkol sa mga bagay ng sanlibutan ay hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. So ito po yung atin pong message na napakaganda na pinapaalalahanan po tayo tungkol po sa kayamanan. Ang sabi nga po dito, sa pagpapaliwanag, ito pong word na binanggit po dito na huwag mag-ipon ng kayamanan sa langit, ito po ay mababasa natin sa sermon, sa bundok ng pagpapala. Dahil ito, nung panahong una, mga kapatid, ang kayamanan ay karaniwang nasa anyo ng damit. So nakabalot po sa damit, yung pong ginto, pilak, at mga lupain at mga inani, dahil walang bangko noon, na tulad ngayon, kaya maaring tayo ay nagtatago ng kayamanan sa kanilang tahanan, inililibing sa lupa. Ito po yung panahon ng una. Karaniwan ang pagnanakaw at pagkasira ng mga ari-arian dahil sa kawalang peste, digmaan. Dahil dito, ginamit ni Jesus ang mga halimbawa ng bukbok, kalawang, magnanakaw, upang ipakita kung gaano kawalang katiyakan ang kayamanan sa lupa. So yun po pala, mga kapatid, sa lupang ito, ang kayamanan natin ay walang katiyakan. Ito po kasi pansamantala. Kaya ginamit ng Panginoon yung bukbok o kalawang at magnanakaw. Ang turo ni Kristo, mga kapatid, ay radikal. Sapagkat sa halip na unahin ang pag-iipon para sa sarili, tinatawag niya tayo ng mga tagasunod na gamitin ang ating mga pagpapala para sa gawain ng Diyos at para mapakinabangan. Ang kayamanan, mga kapatid, uulitin po natin, hindi po ito masama. Hindi kailanman sinabi ng Biblia na ang pagiging mayaman ay kasalanan o masama. Binabanggit po ito sa Deuteronomy 8:11. Alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihang magkamit ng kayamanan. Kaya yung pong mga mayayaman, mga kapatid, ito po ay pinagpala ng Diyos. Kaya lang may problema. Ang problema ay hindi ang pag-aari, kundi ang pag-ibig sa salapi. Yan. So sa halip na ibigin ng Diyos na nagbigay ng pagpapala, mas iniibig niya ang salapi. Kaya nga po ang sabi sa 1 Timothy 6:10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Kaya pinapayuhan po tayo dito muli, pinapaalalahanan tungkol po sa bagay na kayamanan. Tayo po ay mga katiwala ng Diyos. Napakaliwanag po yan. Awit 24 verse 1, ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng naroroon. So dahil tayo po'y nakatira sa lupa, pag-aari ng Diyos ang ating buhay, lakas, talento. At maging ang kayamanang meron po tayo, yung ating mga pag-aari, pahiram po yun. Ang lahat ng ating tinatangkilik ay pag-aari ng Diyos, tayo po ay mga tagapangasiwa. Hindi po natin yan sarili. Ang tunay na kayamanan ay spiritual. Ayan. Ito po yung pinakang top lesson o point na atin pong matututunan. Ulitin ko po, ang tunay na kayamanan ay spiritual, hindi po yung salapi, hindi pera, hindi magandang bahay, hindi magandang kotse. Kaya nga ang sabi po sa Colossus 3, 1-2, kung kayo ngang muling binuhay na kasama ni Kristo, hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas. Kaya tayo pong lahat na narito, mga kapatid, lagi nating hanapin ang mga bagay na nasa itaas kung saan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ituunin ninyo ang inyong isip sa mga bagay na nasa itaas at hindi sa mga bagay na nasa lupa. Ang tunay na kayamanan na ito, mga kapatid, kaligtasan. Kapag ikay ligtas at iniligtas ka ng Panginoon, yun po yung walang hanggang kayamanan. Ano pa? Ang tunay na kayamanan ay yung maging katulad tayo ng ugali ni Kristo. Kayamanan po yun, mga kapatid. Ano pa? Pangatlo,
mga kaluluwang nagdadala kay Jesus. Ibig sabihin, yung pong mga nangangaral, yung pong mga humahayo upang ibalita ang mabuting balita. Ito po'y kayamanan. Ano pa? Yung mabubuting gawa. Ano po? Upang luwalhatiin ang Diyos. Ito po ang mga kayamanan sa lupang ito na madadala po natin sa langit. At higit sa lahat, yung walang hanggang buhay. Kaya nga po, ang sabi po ni Mrs. White sa kanyang pahayag, sa Council on Stewardship, page 21, nadaanan na po natin ito, ano? God has made men his stewards. The property which He has placed in their hands is the means that He has provided for the spread of the gospel. Kaya nga po, yung mga kayamanan na meron po tayo, ano po? Ito po ay ibinigay sa atin upang magamit sa pagpapalaganap ng nagtatapos na gawain. Kaya nga po mapanganib kung ikigay maraming pera at hindi mo ito ginagamit para doon, ay mapanganib mga kapatid. Kaya pinapaalaalahanan po tayo ngayon. Sabi po sa Christ Object Lesson, page 351, money has the great value because it can do great good. Ang salapi ay may malaking halaga sapagkat maaari itong gumawa o gamitin sa malaking kabutihan. Ano po? Ano po ba yung kabutihan na tinutukoy? Yun pong ebanghelyo, yung ministry. So yun po mga kapatid. Ano pa sabi po dito sa Testimony for the Church, page 197? What we spend for self is lost. So ano man daw po yung ginagastos natin para sa ating sarili ay nawawala o mawawala. What we invest in God's cause will remain forever. Ang ganda, ano mga kapatid? Kaya kung ano daw po yung inilalagak natin para sa gawain ng Diyos ay walang hanggang o may walang hanggang bunga. So dito po mga kapatid, atin pong pinupuri, pinapasalamatan ang paalalang ito ng ating Panginoon sapagkat napakahalaga po nito upang tayo po ay magmahal sa gawain ng Panginoon, hindi po sa pananalapi. Muli po, magandang umaga, happy God first morning, pagpalain tayo ng ating Panginoon. Yan, maraming salamat Pastor Mel. Napakaganda hong paalala. Mayroon bang gustong mag-reflect doon sa mensahe na binigay ni Pastor Mel? 4:49 pa lang po na umaga mga kapatid. May gusto mo bang mag-susog o reflection doon sa kanyang binanggit? Alam niyo po mga kapatid, ay napakaganda hong reminder ho ito sa atin. Minsan napaka-busy natin o abala tayo sa mga gawain dito sa sanlibutan, ano, na nakakalika natin o hindi natin napansin na tayo po pala ay napapalayo na sa ating pong Panginoon. Dahil po doon sa mga bagay na iniimpok ho natin dito sa lupa. Kaya ang God First Morning po ay isang paalala ho sa bawat isa sa atin. Kumbaga ito po yung magbabalance ng ating pong buhay, ano po, para makamtan po natin ang tinatawag na holistic life. Ano? Kasi kahit gaano natin sabihin na natin na marangya ang ating pong kalagayan dito sa lupa, eh kung hindi naman po tayo magkaroon ng seguridad, ano, diyan sa langit na bayan, eh wala hong kabuluhan ang lahat ng bagay. Kaya Pastor Romel, naalala ko yung kanta na yung umakamtan mo man ang mundo, kanyang yaman, sabi ng kanta. Hindi ko kasi alam kanta yun maging palasyo man daw, Pastor Romel, ang iyong tahanan. Pero kung hindi natin kasamang Panginoon o hindi natin kilalang Panginoon ay walang kabuluhan, ano, yung bagay na yun. Napakagandang paalala yan. Okay, may iba pa bang mag-share mga kapatid? Tingnan ho natin sa ating pong okay.
tingnan ho natin sa ating pong live. Okay, wala din sa ating pong live ng mga reflection sa napag-aralan natin. So, ito ho'y malinaw na nakita ho natin. Siguro ay malinaw din ho itong na pasok sa ating pong isipan, mga kapatid, at sa ating pong puso. Itong ating pong pag-aralan sa umagang ito. Without further ay tayo na ho ay dadako sa ating pong Acts prayer. Pwede ho nating hilingan ang iba pong volunteer. Kung wala pa si Pastor Chris. Pastor Chris, nandiyan ka na ba? Pastor Chris? Wala pa rin si Pastor Chris. So, maghiling tayo siguro ng volunteer na papalit kay Pastor Chris. Nakita ko dito si Pastor Archie Cabukos. Pastor Archie, pwede ho ba kayo sa adoration and confession? Pastor Archie? Yes, Pastor. Yes, Pastor. Yes po. Ayan, thank you so much, Pastor Archie. Sa ating pong Thanksgiving at supplication ay si Pastor Joseph Lolo. Ayan po. So, dadako po tayo sa ating pong silent prayer and then sa ating pong Acts prayer, mga kapatid. Sir, marinig yung kanang. O Diyos namin na makapangyarihan sa lahat, kami pong pinupurihan, sinasamba, niwalhati ang inyong dakilang pangalan sa umagang ito, na inyo kaming giginising upang magsama-samang pupurit sasamba sa inyong kadakilaang pag-ibig na patuloy naming naranasan at nahayag sa inyong bayan. At inyo din po kaming binigyan ng pagkakataon, O Diyos, na ang inyong dakilang pag-ibig ay mareplika sa aming pong buhay Kristiyano upang makita nila na napakabuti ang Diyos na aming pinaglilingkuran at sinasamba, na sumasagot sa mga pananalangin at nagbibigay ng pagpapala at ng buhay at ng kalakasan sa aming pong buhay na pananampalataya at relasyon sa inyo. Panginoon, namin pong nakita sa aming mga sarili na marami po kaming pagkukulang. Kaya ngayong umagang ito ay aming itinalaga at nilalapit namin ang aming mga buhay na mga kasalanan, Panginoong Diyos, na kami inyong patatawarin, inyo kaming linisin sa aming mga kalikuan, sa aming pong buhay, pananampalataya at paglilingkod, O Diyos. Inyo kaming patawarin, Panginoon, sa aming pong mga nagawang mga kasalanan sa aming membro ng aming pamilya, sa aming mga kapatid sa iglesia, o sa aming mga pag-uusap, Panginoon, na hindi ikaw namin na itaas, mga kalikuan sa aming pong mga buhay, sa mga desisyon palayo sa inyo. Panginoon, ang inyong bayan ay lumalapit sa inyo at humingi ng habag at tawa. Kami inyong pakinggan. Napatawarin niyo po kami upang patuloy na manahan ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Panginoong Diyos, patawad po sa aming mga kasalanan. Patuloy po kaming lumalapit po sa iyo, Amang Diyos, sa umaga pong ito. Kami na hindi pong mga anak ay nagpapasalamat sa hindi pong kabutihan, patuloy na pinagkakaloob po sa amin ang lahat ng mga pagpapala upang pagamit po namin sa lupa pong ito. Mismo po ang ating mga sarili ay pinagpapasalamat po namin sa iyo.
ang mga kakayahan, ang mga talento, ipinagkakalob niyo po sa amin. Maraming pong salamat. Sa mga panahon, sa lahat po ng mga bagay na ipinagkatiwala niyo po sa amin, salamat po na marami. Patuloy po kaming ginagamit sa gawaing paglilingkod po sa iyo. Marami pong salamat. Maraming po salamat. Dakila po namin Diyos, hindi niyo po pinapabayaan ng bawat isa. At ang mga kapatiran po namin sa buong teritoryo ng CLPM. Salamat po, meron po kami mga nangunguna tapos sa aming mga napangulo. Salamat po, dakila po namin Diyos dahil pinagkakaloban niyo po sila ng talento upang pangunahan ang itong bayan. Maraming po salamat, dakila po namin Diyos sa lahat po ng mga bagay na ipinagkakalob niyo po sa aming mga leader upang pasulungin ang nipong banal na gawa. Sa umagang ito, dakila po namin Diyos, nais po namin ihayag po sa iyo ang mga hihiling po namin sa iyo, dakila po namin Diyos. Inyo po mayamang pawapala sa inyo po mga lingkod, Pastor Noel Fornales, Janet Pepito, Mr. Domingo, kay Pastor Ramil at ang inyong lingkod. Hindi po kaming patuloy na pagpapalain. Di po, Panginoong Diyos, ang aming sinasagawang daily spiritual empowerment, pong God First Morning, at hindi po ang missional evening. Patuloy nawa pong ang mga kapatiran ay magsangkot sa ganitong platform upang patuloy na sumagana ang aming po paglilingkod sa iyo, dakila po namin. Sa amin rin po nilalapit po sa iyo ang proyekto ng CLPM headquarters na every family a builder. Nawa, O Diyos, di lamang po ang nagsulat ng mga commitment card sama-sama, kundi Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng Banal Espiritu, ang mga kapatid po namin ay makisangkot sa gawain ito sa pagpapatayo na HQ ng aming pamunuan upang doon ka po namin ay apaglingkuran ng mga aming mga leader ng inyo po CLPM. At yun po, amin po nilalapit din, Panginoong Diyos, ang nalalapit na training ng mga trainers, disaster church training of trainers sa July 17 to 19. O Diyos, maging maayos po ang pagkakataong ito na ma-train po ang mga lingkod po ninyo. Di po, Panginoong Diyos, amin po nilalapit po sa iyo ang evangelism ng Valdez State Church doon po sa Central Tarlac District. Sa June 2 to 10, nawa po, O Diyos, inyo pong patuloy itong pagpalain samantalang ito po ay nagtapos na mga bagong binyag. Nawa, O Diyos, inyo po silang patuloy ang pagpalain. Yun po ang Lawang Church, AWR, Evangelism, Medical Mission. Ngayon po darating na June 28 to July 4. Nawa po ito ay maging matagumpay, mapaglingkuran ng mga tao doon, mailapit sa paanan ng aming mahal na Diyos. Ito po, Panginoong Diyos, ang nangyari po kahapon o pong nakaparaang araw, ang mga affected po ng lindol doon po sa Mindanao. O Diyos, gumamit po kayo ng kasangkapang mga tao upang makatulong po doon sa mga nasalanta. Alam po namin, Panginoong Diyos, na marami po mga taong inyo pong gagamitin para po sa makatulong sa mga nangangailangan. Kami rin po nilalapit po sa iyo mga kagalingan, ang kalusugan at ang pagpapalakas po ng pananampalataya ng ating po mga kapatid, mga may karamdaman, Elijah Manalus, Sir Lori Lachica, kay Pastor Ray Letran, Brother Jerry de la Cruz, Wilfredo Nepomuceno, si Matmat Moralda, kay Pastor San Vincent, si Brother Marcos Espiritu, Sir Mercy Rodriguez, Sir Raida Santos, Rachel Ruan,
Daniel Salvador, si Chanel Pepito, si Lori La Chica, Santa Valdez, Rain Lanuza, Aurea Galang, Tia Fernandez, Brother Gardo Gonzales, si Brother Ernesto Mercado Jr., Marisa Caleja, Bibi Celestia at Pillarcos, si Sister Danica Nazar, kailangan po nila ang kagalingan. Di lamang po sa kanilang pong mga physical na pangatawan, din po sa kanilang pong spiritual na pangangailangan. Patuloy po kaming asa sa dakila po namin Diyos sa iyo dahil kayo po ang aming Panginoong Diyos. Nariyan lahat ng aming po mga kaibigan ay inyo pong tinutugon. Kaya kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng ito. Dakila po namin Diyos. Salamat po sa oras na ito. Inyo po dininig ang aming panalangin, ang aming mga natutunan ay nawa ito'y magpalakas po sa aming spiritual na pangangailangan sa gawaing pagliling puso. I-share po namin sa iba mga talento yung pinagkakalugod po sa amin, mga salita po ninyo na ay natin. Salamat po sa aming pong naisagawang paglilingkod po ngayon po umaga. Sana po ay itong tanggapin. Salamat po sa pagdinig po ng aming panalangin sa pangalan lamang po ng aming pong Panginoon Jesus. Amen. Amen. Ang misyon ay hindi natatapos sa ating mga iglesia. Ito ay patuloy na isinasabuhay sa ating mga tahanan, sa ating mga komunidad at sa bawat puso na nagmamahal sa Diyos. Ngayon, tinatawag tayong lahat na makiisa sa isang dakilang adhikain, Building Up for Mission. Ang Central Luzon Provinces Mission ay naglulunsad ng isang pambihirang pagtutulungan, ang CLPM Headquarters Development Partnership Campaign. Hindi lamang ito tungkol sa pagtatayo ng isang gusali, kundi sa pagtutulungan ng mga anak ng Diyos upang itayo ang tahanan ng misyon. Isang lugar kung saan uusbong ang mga programa, manggagawa at paglilingkod para sa kaharian ng Diyos. Sa ilalim ng unang pamamaraan na tatawaging 5,000 Families for the Mission Home, inaanyayahan ang bawat pamilya na maging katuwang sa gawaing ito bilang isang Mission Home partner. Layunin nating magkaisa bilang isang malaking pamilya sa pananampalataya. 5,000 pamilya na magpapahayag ng pagsuporta sa pamamagitan ng 1,000 piso bawat buwan sa loob ng isang taon. Ang bawat pamilya ay maaaring makibahagi sa iba't ibang paraan. Una, sa tithes and offering envelope na ilalagay sa others bilang CLPM Headquarters Project. Sa bank deposit o CLPM online giving, at ikatlo sa payroll deduction para sa mga CLPM workers na nais ding maging kabahagi sa programang ito. Ang mahalaga ay sama-samang paglahok dahil sa Diyos, bawat pamilya ay mahalaga. Bilang pagkilala, ang bawat Mission Home Partner ay tatanggap ng Mission Home Partner Plaque at ang kanilang mga pangalan ay itatala sa Wall of Faith ng bagong CLPM Headquarters. Ang mga iglesyang magpapakita ng lubos na pakikibahagi ay kikilalanin bilang Faith Builder Churches. Sa bawat quarter tayo ay magtitipon sa pasasalamat upang ipagdiwang ang mga kwento ng pananampalataya sa mga panalangin ng pag-asa at ang kabutihang ginawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ito ay higit pa sa proyekto. Ito ay pagkakaisa. Higit pa sa kontribusyon, ito ay partnership sa misyon ng Diyos. Building up for mission, every family a builder. Amen. Amen.
Kristo'y tayo'y magtatapat. Sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras lamang patnubay, tiyak nakakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat. Sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras. Awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon. Puso't isip sa Kanya ituon. Hikapot, handog, talento at dunong. Misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat. Sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras. Awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan. Sa mga suliranin Kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't Siya ang tawagan. Tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat. Sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras. Awit ng pagluwalhati ating itaas. Kapurit walhati sa Kanya itaas. Tayo po'y manalangin. Kapagpala po naming Diyos, Ama na nasa langit, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa paalala na inyo pong pinagkalob sa amin ngayong umaga, na nawa kami po ay hindi maging maibigin sa salapi o sa kayamanan ng sanlibutan ito, kundi maging maibigin kami na sundin ang kalooban ng aming Panginoon. Sapagkat ang tunay na kayamanan ay nandyan sa kalangitan, wala dito sa kalupaan. Dakila po naming Diyos, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na mabuhay, na sinusunod ang inyo pong banal na kalooban. Pagpalain niyo po ang bawat pamilya na narito. Pagpalain niyo po ang maghapon na amin pong gagawin. Nawa ang bawat mahawakan ng amin pong mga kamay ay inyo pong basbasan at maging pagpapala sa amin, sa aming kapwa, at maging mabunga ang aming pong paglilingkod. At samantalang kami pansamantalang mag-iwa-hiwalay, manatili sa aming mga puso ang inyo pong gininto ang aral. Gabayan kami ng inyo pong Santong Espiritu at sa bawat hakbang ng aming pananampalataya. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maging mananagumpay sa lahat ng mga pagsubok. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na lumakad na may pagtatapat, may kabanalan sa inyong harapan. Ito po amin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
Pastor, benediction na rin po, Pastor. Pastor Ramel. Okay, benediction tayo. At ngayon, mga kapatid, naway samahan kayo ng ating Panginoon sa bawat sandali ng ating buhay. Pagpalain niya tayo ng kapayapaan, kalakasan, at pag-asang habang patuloy tayong lumalakad, siya ang ating kasama. Ang biyaya nawa ng ating Panginoong Hesus, ang pag-ibig nawa ng Ama, at ang pakikisama ng banal na Espiritu ang sumaatin. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka, paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang muka sa iyo, at kahabagan ka, itaas nawa ng Panginoon ang iyong muka, at bigyan ka ng kapayapaan. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor. Magbigay ka ng heart react sa mga na-bless sa umagang ito. Sa mga na-bless sa umagang ito, heart react, maraming salamat. No, mga kapatid, at natapos po natin ng 5:22 ang ating pong God First Morning. Ayan. At God First Morning po muli sa iyong lahat. Thank you sa mga participants, Pastor Ramel, Ma'am Janet, Pastor Thank you Lalong, kay Ma'am Esther, and then kay Pastor Archie Cabuco. Thank you so much. Kay Brother Edmond Sabio, thank you so much sa pag-assess. Salamat po. Salamat din po, Ang Pastor ating po Noel. palang ang ating po palang tawag dito, yung chant natin, Brother Edmond, nakalimutan natin. Nakapag-benediction na po tayo, Pastor. Ay, oo nga pala. Sorry. Na ano natin. Okay, thank you so much po, Le. God bless po. Bukas na lang tayo mag-chat, Po. Pastor Noel. Thank you po. Sige. Bye po. Sa mga nakinig sa Bye-bye po. Facebook Live, maraming salamat din po sa inyong pakikinig. God bless po sa lahat. God bless po. Bye-bye, Jairel. Bye-bye na po. Bilangan mo na, Jarel. Okay. Count na po tayo. 5, 4, 3, 2, 1. Bye-bye. Bye-bye po mga kapatid. Salamat sa lahat. Jogging. Walking po.